drive din, kaya medyo pagod. Okay lang yan, salamat sa Panginoon. At may lakas pa tayo. No? Makapaglilingkod tayo sa Panginoon. Acts chapter 1, verse 8. Kanina mainit daw dito eh. Kaya tuloy, nagpaulan ng Panginoon, kaya lumamig tuloy. Sobrang init nga raw dito sa auditorium. Ngayon naman, umulan, huwag tayo mangal para lumamig. Salamat sa Panginoon, wala ng tulo. Amen? Hindi na kayo yung kung saan pupunta. Yun nga lang, hindi tayo soundproof. Kung soundproof yan, at least wala tayong marinig eh. Naka-expose kasi. Pero clear naman po yung boses ni Pastor sa inyo. Clear. Ate, pakikuha nga yung pinatimpla akong kape sa'yo dyan. Para magising ako. Okay, Acts chapter 1, verse 8, sabi po dyan, "But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." Okay? So, basahin ko po ulit sa inyo. "But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." Panginoon, salamat sa pagkabasa ng inyong salita. Pagpalain mo ito, bigyan mo kami ng kalakasan at kalakasang pisikal sa aming buhay, sa paglilingkod namin sa iyo. At salamat sa kalakasan at oportunidad na makapaglingkod sa iyo. Sapagkat ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, alam nyo, sa mundong ito, ay talagang kumbaga, ito na yung time na sinasabi ng Panginoon na ang tao ay manlalamig sa Panginoon. No? Ang pag-ibig sa paglilingkod sa Panginoon ay katatamaran na. Ito na yung panahon na maraming mga Kristiyano na aatras. Ito na yung panahon na katatamaran na ng mga tao ang pagsimba. Kasi kung maalala ninyo, sabi ng Panginoon, ang aking pagbabalik ay sa panahon na sinasabi nila na kapayapaan. No? Mapayapa. At sinasabi ng Panginoon ng kanyang pagbabalik, sinasabi ng ating Panginoon na, wait, sinasabi ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon na, sasabihin ng mga tao, hindi na babalik ang Panginoon. Nasaan ang Panginoon? Sasabihin nila, di ba, sinabi niya na 2,000 years ago, nababalik siya, ba't ngayon wala pa? So yung mga tao, katatamaran na nila yung paglilingkod sa Panginoon. Katatamaran na ng mga tao yung gawain ng Panginoon. Kasi marami rin sabi, di ba sinabi niya may rapture, ba't hanggang ngayon wala pa? And then, sabi ng Panginoon, diyan ako darating. Sa hindi inaasahan ng tao. Sa sinasabi ng tao, wala na yung Panginoon, hindi yung babalik. Sa kanyang na naman eh. Ang sabihin naman sa Israel, ay kapayapaan, meron tayo kapayapaan. And then, sudden destruction will come. Kaya hindi mo tatakot na maraming mga Kristiyano na tinatamad sa samba, tinatamad na mapunta sa church, kasi na iyan na yung panahon na ang Panginoon ay babalik na. Kaya marami sa inyo, maraming mga
Sinusubok na. Kasi dyan kayo, kung kayo'y malakas na. Yung pag-attend ninyo, lagi kong sinasabi po sa inyo kapatid, yung pag-attend ninyo, hindi yan ang katunayan na malakas na kayo. Pag dumating na ang pinakamatinding problema sa buhay ninyo. Kanina, nung nag-drive kami, papunta kami ng Quiapo, doon na kami sa Lerma, sa Espanya. Meron doon tao, nandun sa tuktok. Ewan ko kung sinare na sa inyo ni Lakas tsaka ni Jude. Naka-video. Magpapakamatay yun. Huminto ako dun sa gitna kasi red plate naman. Kaya naka-stop kami doon kahit may go. Sila Jude, si Cash, kuha sila. Kasi inaabangan namin, tumalon eh. Ang daming tao nakapaligid. Talagang, mga Pilipino, osyosero. Ang dami rin nag-live. Kasi nandoon na eh. Nandiyan na mismo sa bubungan eh. Nandiyan na nandirito na. Nandun sa tuktok. Sa pinakabubungan ng flyover. Ang balita, iniwan siya ng asawa yata, kinuha yung anak, dinala sa probinsya. At gusto niyang makita. Parang napatidan ng ulirat. So, hindi na alam ang gagawin, magpapakamatay. See? Ang mundo, ang daming problema, ang daming ino-offer. Pero lahat yan, kapatid, may katapusan. Kaya mga Kristiyano, tingnan, pag dumating na sa iyo, sabi nga sa inyo, di ba, one time, lagi kong sinasabi sa inyo yan. Na pag dumating na yung matinding pagsubok sa inyo, dyan nyo makikita. Susubukin kayo ng Panginoon sa iba't ibang uri ng emotion. Sabi ko nga sa inyo, di ba, nakaraan, sinabi ko sa inyo, ang pinakamasakit na Unang-una, ito, ayokong mangyari, pero pwedeng mangyari sa atin, mamatayan ka ng anak. O mamatay ka mismo. Mamatayan ka ng asawa. Hindi po yan alien sa atin. Yan sinasabi ng Bible na sa Romans chapter verse 13, na hindi kayo bibigyan ng pagsubok ng Diyos na hindi common sa tao. Ano ba yung mga common? Common yung kaliwain ka ng asawa mo. Yung asawa mo sumama sa ibang lalaki. Common yan eh. Hindi ba yan? Tignan mo sa libutan. Diyan ka susubukin ng Diyos kung saan ka, kung maghilingkod ka pa. Ano ba yun? Nandiyan yung mapilayan ka. Bakit? Sa simbahan ka lang ba pwedeng mapilayan? Nung napilayan ka, pinagbintangan mo pa yung church. Kasi kahit saan kayo pumunta, pwede kayong mapilayan. Kahit nabawa, meron iba, nagsimba, tapos paglabas, nasagasaan ng motor. Sinisi yung church. Hindi na nagsimba. Bakit? Ang tanong ko sa inyo, hindi ba kayo masasagasaan ng motor? Kahit saan kayo pumunta. Bakit pag related sa church, pag bibintangan mo yung church, tapos di ka na maglilingkod? Kasi ganito yan simple lang yan Halimbawa, katulad din si Nanay Glo. Nagpunta yan sa Maragondon, nagkasakit pag-uwi. Nilibre ko, di ba? Pwede sabihin ng mga anak, yan kasi nagpalibre ka kay pastor, kaya huwag ka na magsimba. Halimbawa lang bakit? Hindi ba pwedeng si Nanay may impatyo sa ibang lugar? Paano halimbawa ng miesta yan, tapos nagluto, kumain, na impatyo, nagkasakit? Lahat tayo pwedeng makaranas kahit magsisimba kayo o hindi. Meron pa nga, di ba, dahil nagsisimba ka, na-rape ka. Bakit? Pag nagpunta ka ba sa lugar, hindi ka ma-rape? Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang ma-rape. Yung iba pa nga, nagpaparape talaga. Ang point ko, maraming tao ngayon, pag mga bagay simbahan, pinagbibintangan yung church. Ay, di na ako magsisimba. Ito. Kita mo na, naubusan ka ng pera dahil sa church. Bakit? Ang tanong ko sa inyo, sa church ka lang ba maubusan ng pera?
Ba't pag nagpunta kayo sa SM, nagpunta kayo sa mga gaming, naubusan kayo ng pera, hindi nyo pinagbibintangan yung mga... Tapos hindi na kayo magsisimba. Yan ngayon ang sistema ng dyablo kung paano pinapahina ang gawain ng Panginoon. Basta sa Diyos, pagbibintangan. Tayo, Sister Vivian, napilayan, nag-pray tayo sa wala namang pera ang church eh. Ako ba, tingnan nyo, ako ba, pag may sakit ang mga anak ko, inihingi ko ba sa inyo? Ngayon, pwede sabihin ng anak ko, Dad, bakit ganyan yung simbahan? Di man lang tayo. Pero di wag ka na magpastor, Dad. Wag na tayong maggawain. Kasi wala naman pala yung simbahan. Di pala yung tumutulong eh. Nagsisiba ako sa simbahan. Kayo, halimbawa, may mga anak kayo na pilayan. O kita mo, ba't hindi man lang special offering ng simbahan? O? Huwag ka na magsimba dyan. Ikaw naman, hindi ka na magsisimba kasi sinabihan ka. Dapat may paninindigan ka sa Panginoon mo. Naintindihan ninyo? One day kayo, pag nagkatrabaho ang anak ninyo at ikaw wala ka ng trabaho, ang anak mo na magpapakain sa iyo. Ngayon, it seems na yung anak mo magkakaroon ng authority over you. Hindi pwede yan. Nanay ka, tatay ka, may kapangyarihan ka. Bakit yung mga anak mo, nung hindi pa sila nag-aaral, hindi pa sila lumalaki, sino nagpapakain? Ikaw naman ah. Tapos ngayon nagkatrabaho sila, kukontrolin ka nila kung saan ka mananampalataya. Huwag ka na magsimba dyan. Hindi pwede yun, ikaw bilang ina, may authority ng church. Magsimba ka sa gusto mo mag-church ka. Anak, pag sa pananampalataya, huwag mo akong pakialaman. Pwede yun, oo. Ngayon, tinutulungan mo ko bilang ina mo dahil wala na akong trabaho. Pero yung pananampalataya ko, huwag mo dapat saklawan. No. Meron niyang ganun balang araw sabihin sa inyo. Nasaan ang paninindigan mo sa iglesia mo, sa Panginoon mo? Yan ang sinasabi ng Diyos kung saan kayo magsasama. Saan tayo magkasama? Di ba sa hirap at ginhawa tayo? Kaya nga ang pag-aasawa, hinalin tulad yan sa pag-aasawa. Kung sa simbahan, naghirap tayo, bakit mo iiwan ang simbahan mo? Ba't may iwan ang gawain na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Yan ngayon, kapatid, kaya marami ngayon, ang dyablo, sinisira niya. Binawasak niya out of focus sa soul winning ang mga mananampalataya. Kaya huwag kayong magpapatinag. Ito na yun eh. Nandirito na, di ba? Hindi naman pwedeng palaging practice lang kayo. Di ba katulad kayo mga estudyante, aral kayo, alam nga naman buong buhay nyo, aral kayo ng aral. Siyempre yung natutunan nyo, ipapractice mo, kaya nga may graduation. Para makapagtrabaho na kayo. Yan naman talagang ang konsepto ng education eh. Tinuturuan kayong magkaroon ng skills. At para pag natutunan nyo yan, may trabaho na kayo. Oh. Hindi pwedeng aral ang aral. Katulad yan, hindi pwedeng pakinig lang tayo ng pakinig na salita ng Diyos. Pinuput niyan into practice. Ito na yung pagsubok ngayon. Paano kayo maging matatag? Kaya meron sa church, nagkaroon ng outing. Hindi dito sa iba. Ang nangyari kapatid, nalunod yung bata sa dagat. Sa outing ng church. Hinusgana ang church. Yan kasi outing pa kayo. Hindi nagsimba yung pamilya. Dahil nga doon sa anak na nalunod, pinagbintangan na yung church. Ba't itadamay mo yun? Nakuha ninyo ba, Dad? Hindi kasalanan ng church yun. Talagang ang kamatayan ng tao, yun na lang talaga siya. Kaya there will come a time, kaya kayo mag-ingat kayo ha, kasi minsan salita ko, totoo yan. When there will come a time, may malalaglag dyan sa hagdanan na yan. At pwede pang maging malubha sa ospital, pero hindi nyo dapat magbintangan ng church dahil nalaglag kayo dyan sa hagdanan. No. Pwede mo ikwento, dapat masaya ka pa, dahil sinubukan ng Panginoon eh. Ba't ako? Pwede kayong, sa gawain ng Panginoon, pwede kayong mabankrupt.
Pero hindi mo pwedeng pagbintangan ang gawain ng Panginoon. Yan ang tandaan ninyo, kapatid. Kahit ano pang problema dumating sa inyo, diyan makikita ng Diyos kung ikaw ay steady. Ganun yan eh. Kasi Diyos mo yan eh. Panginoon mo. Kaya pag nawala ka na sa focus sa paglilingkod sa Panginoon, pinanghinaan ka, matatalo ka. Kasi tumatakbo tayo, kapatid, lahat tayo, run a race sa Panginoon. At sa pagtakbo mo, tandaan nyo ha, ikaw lang, mag-isa ang tumatakbo. Hindi mo yan kasama. Although, kamag-anak mo yan, kaisa, magkakapatid, at sa tumatakbo tayo, nag-i-encourage lang po yung mga kasama mo. Pero ikaw pa rin yung tumatakbo. Ikaw pa rin ang nagdadala ng sarili mo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, looking unto Jesus. Huwag kang tumingin sa iba. Alam nyo, karamihan, ba't bumabagsak ang mga Kristiyano? Una, tumitingin sa unbeliever. Kasi unbeliever, ganyan eh. Nakikita mo, okay pala yung maraming asawa, marami pala pwedeng boyfriend, di gagaya ka na ngayon doon. Talo ka. Ay, ganun pala sa sanlibutan eh, dapat pala talagang magpakatutok ako sa trabaho para maging milyonaryo ako. Yung gawain ng Panginoon, naiiwan mo. Kasi tumitingin ka sa iba eh. Tapos, bukod doon sa mga Kristiyano, titignan mo naman yung mga Kristiyano, sa mga Kristiyano pala, ang dami pa na nagkakasala. Ako na rin. Okay lang naman pala, ako na rin. Kaya bumabagsak yung isang Kristiyano. Dahil hindi siya tumitingin sa Panginoon eh. Tumitingin siya sa kanyang mga paligid. Nawawala na ang pagiging effective witness mo sa Panginoon. Yun na yun. Kaya that's why, tignan nyo, wala nang sarwining eh. At makinig kayo. Tignan nyo yung mga tao na hindi na nagla-church. Sa atin na lang, yung mga membro. Tignan nyo, walang soul winning. Walang gawain sa Panginoon. Kasi iba po, kapatid, ang summary ko sa binasa natin, balikan natin ha. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witnesses unto me both in Jerusalem. Makakatanggap kayo ng ng kapangyarihan ng Espiritu. Kapag kayo'y witness, sabihin, kapag kayo'y nagpapatotoo sa inyong mga buhay, nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon, sa choir, sa visitation, sa ministry, sa service, mga talent niya, pinapakita niya, witnesses. Kaya makikita niyo, abaded, ang mga wala nang gawain ng Panginoon, walang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bakit, kapatid, kailangan ng banal na Espiritu? Kasi tignan nyo, kapatid, yung kaninang nakita natin, nalulundag na sana, buti na ligtas ng isang bombero, sa likod niya gapang-gapang siya Walang power. Walang power sa kanyang buhay. Maraming ganyan tao sa mundo ngayon, walang power. Madaling matangay. Kasi wala na hindi mo na makitaan ng kapangyarihan Ano bang kapangyarihan ng isang tao? Yung nagagapi mo ang mga pagsubok mo. Nagagapi mo ang mga problema mo. Kasi hindi ka pwede maging witness kung wala ka mismong pinapakita sa buhay mo Hindi ka nag-church. Kita mo simula ang mga tao, nagkasakit ka. Hindi ka na nag-church. Habang hindi ka na nag-church, kita mo, manghihina ka na. Wala ka ng witness Ibig sabihin, yung buhay mo, hindi mo pinapakitang halimbawa ka ng Panginoon. Wala ka yung kapangyarihan mo ng Espiritu,
nawawala. Tandaan niyo ha, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, nawawala yan sa isang Kristiyano kung nawawala ka na sa gawain ng Panginoon. Kahit mo yung walang gawain sa Panginoon, tanungin mo, ang bibig, wala sa Panginoon. Puro mga material things, puro sa opisina. Ito na yung panahon na yun. Pero sabi nga ng Panginoon, you shall be witnesses. Christ held the first missionary conference nung ang ating Panginoon bago siya umakyat, tinipon niya ang kanyang mga alagad. At ito na ang kanyang sinabi, kayo'y tatanggap ng kapangyarihan. Kaya may kita nyo ha, tama, the moment na ikaw ay umalis na sa Panginoon, may kita mo, kahit yung papaano mo na-handle yung pera mo, mawawala yung power na yan. Kasi kita mo yung mga naglilingkod sa Panginoon, kahit na maliit lang ang pera mo, hindi man basta-basta mauubos. Ako, sabihin ko sa inyo, alam ko yung puso, alam ko ang sistema ninyo. Alam ko ang iba sa inyo talagang gipit sa pera. Pero tignan ninyo, bakit nagkakasya pa ang pera ninyo sa Panginoon? Kasi yung katapatan sa Diyos. Kasi ito, tandaan ninyo, abadid, sabi nga sa inyo, kahit na hindi kayo magsimba, yung pera nyo, mauubos din yan. Huwag niyo pagbintangan. Kasi, gisimba pa tayo, huwag na nga tayo magsimba. Kasi kung ano, may mga commitment. Kapatid, kahit wala ka sa church, ubos yung pera mo. Kasi ang pera naman, dadaloy lang yan, mawawala eh. Dumadaloy yan, tapos nawawala. Kaya hindi mo pwede pagbintangan. Kasi iba, hindi nag-church kasi nga, nandiyan na naman, may pagbibigay naman sa Panginoon. Kapatid, alam mo, pasalamat tayo, binibigyan tayo ng opportunity na magtulong sa gawain ng Panginoon. Baka mamaya sa langit, magsisisi ka. Pagpunta sa heaven, tanungin ng Panginoon mga pinagawa. Bakit parang tinignan yung record mo sa heaven? Titignan ng Diyos yung record mo eh. Baka akala ninyo, hindi na ipapakita ng Diyos yung pinagagawa natin. Papakita ng Diyos sa iyo. Pasalamat ka lang, sa kasalanan mo, hindi na yan papakita ng Diyos. Yung kabutihan mo, titignan ng Diyos. Menos na yun eh. Binayaran na ng Diyos yung dugo, yung kasalanan mo. Pero yung mga mabuting ginawa mo sa gawain ng Diyos, titignan natin, isipin mo naman, tinubos ka na ng Diyos, wala ka pang nagawang mabuti. Alam niyo, ang kasalanan, pinagbabayaran yan. Walang kasalanan hindi pinagbabayaran. Kahit Kristiyano ka na, lahat ng bagay pinagbabayaran. Kaya nga, yung kasalanan mo, pasalamat ka, binayaran na ng Panginoon. Pero yung mga mabuting gawa natin, titignan ng Diyos yan. Saan ang mga ginawa mong kabutihan? Ilan ang nadala mo sa Panginoon? Ilan ang nadala mo sa paanan ko? Ilang pinansyal na mga bagay na itulong mo sa gawain ng Diyos para sa soul winning. It was the Lord's last meeting with His followers. Christ would soon ascend to heaven of the dead. Now, what is witnessing all about? Now, the Lord's witnesses, ano ba talaga ang ibig sabihin ng soul winning? Ano ang ibig sabihin ng pagiging witness ng Panginoon? Ano ba talaga ang purpose ng isang Kristiyano sa mundong ito? Sabi niya, number 1, una, you shall be witnesses. Handaan mo, ikaw ay testigo. Ikaw ay tagapagsalita ng Panginoon. So, yung buhay natin mga anak ng Diyos, tayo ay witness. Dapat nakikita sa buhay natin yung pagiging Kristiyano natin, lalo na sa sanlibutan. Grabe.
This is the responsibility of any witness, kapatid. Una, ano ba ang responsibility ng witness? A witness in court must tell what he or what she knows. Kaya nga, pag ikaw nasa korte ka, ano ba yung nalalaman mo? Okay? Tanungin ka kung anong nalalaman mo. O tayo, bilang mga anak ng Diyos, ano ang nalalaman mo tungkol sa Panginoon? Iyon ang i-witness mo. Ay, okay lang ba sa inyo? Okay. Kung ano yung alam mo sa gawain ng Panginoon, kung ano ang ginawa ng Diyos sa'yo. So, yun po ang ikikwento mo. Kung ang Panginoon walang binago sa buhay mo, wala kang ikikwento. Witness ka Kaya sa inyo, sa atin, kung kaklase man yan, imbitahan mo sa church. At ipakita mo yung buhay mo, witness ka Di ba? Ang witness, inilalagay kayo sa korte. Di ba? Sa court. Kung yung witness mismo, yung buhay niya, hindi maayos, walang maniniwala sa witness. Di ba? Sabi mo, yan ka, mag-church ka. Pero ikaw mismo, hindi ka naman nag-church. So, hindi yung kahit na yung mga kaibigan mo o yung anak mo, hindi yan pupunta sa church kung hindi ka nagpupunta sa church. Kasi witness ka At ano ba yung alam mo kay Kristo? Okay. Witness ka, ikaw mismo, hindi mo alam na ikay saved. Yun ang ikwento mo ako, binigyan ako ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Yun ang i-share mo. Kasi ang tanong, bakit ka witness? Ikaw ba ay ligtas? Opo. Paano ka naligtas? Ako'y natagpuan ng Panginoon at siya'y aking tinanggap sa aking puso at ako'y humingi ng tawad sa aking mga kasalanan. O kaya ngayon yung buhay mo makikita na nagbabago ka. Nagpapatuloy ka na sa paglilingkod. Iyon ang witness at iyon ang isi-share mo sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan, at sa iyong mga ka-office mate, at sa iyong mga kaklase, at lahat na, sa iyong mga kamag-anak. Kasi yun ang witness mo Napakahalaga, a witness is an accident. A witness to an accident or a crime must tell what he or what she has seen. Kailangan, kung ano yung naranasan mo, ano yung nakita mo, i-share mo yun. Ang problema kasi, kung ang witness ay walang alam. Sabihin, hindi niya alam kung paano siya na-save. Kaya alam niyo po, ako sabi nga sa inyo, lagi ako may pangitain even sa mga membro. Yung lagi kong sinasabi sa inyo na baka itong taong ito wala pang kaligtasan. Ayun na. Kahit sinabihan ko na noon pa yan, diyan pa sa inyo, kayo, saksi kayo na, may sinabihan ako sa inyo ditong isang babae, ladies, ikaw sis, mag-ingat ka. Diyan, sa meeting natin, lahat pa nga kayo, di ba? Ikaw, mister, mag-ingat ka. Sinabihan ko na sila. O, yun na nangyari. At ito naman, sinasabi ko sa inyo, isang membro natin na tila bagang hindi pa mananampalataya talaga, kahit na anong tagal na simbahan. O, wala na. Salamat at natitira na yung matitibay. Meron na lang tayo isang men na medyo kulang-kulang pa. Kasi napipinpoint ko about it Yung talagang alagad ng Diyos dito sa atin.
Miski even sa mga workers na, tumbok ko yan. Kung sino talagang mananatili dyan. Kaya na ayokong ipinpoint. Ayokong ituro kasi baka mapahiya ka. Kasi kahit naman ang Panginoon, alam niya kung sinong maghuhuda sa Kanya eh. Alam ng Diyos kung sino magiging matibay na witness niya, mananatili sa Kanyang gawain. At ang sikretong niya, nire-reveal yan sa Kanyang mga pastor. Pinapaalam niya ng Panginoon sa mga pastor niya. I'm not saying na ako lang. Sa mga pastor sa buong mundo. Kasi alam niya yung mga tupa niya eh. Kaya sabi nga sa inyo, ito na kapatid, ito na yung witness, sinusubok kayo ng Panginoon. Kasi tinatanong kayo eh. Kaya pag ikaw nasubok ka, sablay ka na, ay hindi ka na credible witness. Kaya nga yung mga Kristiyano na lulubog, lilitaw, laging wala. Kaya naman, salamat sa mga membro. Nakita nyo ang trabaho, papagurin kayo niyan. Tatanggalin ng dyablo ang pag-iinit nyo sa gawain ng Panginoon. Kahit sa mga estudyante, salamat, amen, itong mga young people natin. Papagurin kayo ng sanlibutan sa trabaho, sa eskwela, para hindi na kayo magsimba. Kaya maraming Kristiyano, mga ring kabataan, young people, nawawala sa church kasi nga focus masyado sa pag-aaral. Tandaan nyo, unahin nyo yung focus nyo sa Panginoon kaysa sa pag-aaral. Unahin nyo ang Panginoon kaysa sa trabaho ninyo. Hindi ka magiging effective witness. Sana nga, sabi nga, Panginoon, bumalik ka na. Kasi talagang diyan niyo makikita kung gaano kahalaga na maging tapat sa Panginoon. Alam mo, the more na nangungonti na lang yung nagsisimba, the more na magpatuloy ka. Hindi dito paramihan. Hindi ito kagaya ng mga born again dyan, ng mga tugtugan dito, tugtugan doon. Kasi ang inaatake ng mga combo, yung mga may drums, puso para maging masaya, hindi boring. Ang gawain ng Diyos, kapatid, hindi sa physical nakikita, sa puso. Doon tayo tinatanim ng Diyos sa puso, hindi sa paligid, yung kantahan, ang gaganda, tapos may mga 5 kakanta dyan, tapos, yeah, oh, praise the Lord. Kasi doon niya na in-establish yun. Tapos yung preacher, hindi magtuturo ng kasalanan para wala siyang o-offend. Yan ang dyablo. Nagtagumpay na ang dyablo ngayon sapagat may mga simbahan na siya na hindi kinakailangan ang pangalan Satan's Church. Nagtatago sila sa pangalan ng mga born again, mga victory liner, yung mga kumbaga hindi mo mahalata. Malalaman mo yan sa gawa, sa kanilang fruits. By their fruits, you shall know them. Yun yan, makikita mo. Hindi tayo nabibighani sa mga worship service na kumikot-kitap linggo-linggo. Hindi yan doon, kapatid. Ang witness, hindi yan. Ang witnessing natin ay salvation, yung papaano maliligtas ang isang tao. Kaya napakalaga, if you know God loves you, tell how you know. Yun ang i-share mo sa kaibigan mo. Wala na, alam nyo. Minsan nga, kahit makikita nyo sa mga Facebook, ilan lang naman nagtuturo ng street preaching eh. Kapiranggot lang yan. E minsan pa nga, yung iba dyan nagtuturo, pang-likes lang. Hindi na yung sincero eh. Yung soul winning, kapatid, kasama yan yung follow-up. Ito, ulitin ko, hindi ito para magparami, para tayo magdala na ng kaluluwa patungo sa langit. Yun na yung atin. Hindi natin habol na magparami tayo. Sekundaryo na lang yun. Kasi sabi naman, if you know Jesus has saved you, tell how you know. Kung paano ka niligtas sa Panginoon, sabihin mo, kwento mo lang.
Kasi ito ang gawain na kinatatamaran ng mga mananampalataya. O tignan mo rito, marami yan kayo. Pag basketball, marami kayo sa basketball. Pero sa prayer ng ito, wala kayo. Pag basketball, nandoon kayo. Pag panalangin, pag challenge night, wala kayo. Nakakatagal kayo sa basketball. Sa prayer, wala kayo. Ito, I have heard na may mga young people nagbabasketball. Walang mali dyan. Pero pag sa gawain, wala kayo. O galing ka sa trabaho. Pero mag-basketball, kaya nyo. Pag gawain, wala kayo. Pag mga mga laman na katawan, dun kayo. Pero pag gawain ng Panginoon, wala kayo. Ako, kahit pagod na pagod ako, kaya kong bumangon sa gawain ng Panginoon. Bakit? May pakinabang ba ako sa pagtayo ko dito? Kayo nga, nagkatrabaho kayo. Ako, ano bang meron ako dito? Hintayin nyo, komprontahin ko kayo. Dahil ako, wala akong pakialam kung ayaw nyo maglingkod dito. For convenience ang ginagawa ninyo. Gawain ng Panginoon, dapat suportahan nyo yan. Nandun kayo. Hindi katwiran yan. Pagod sa trabaho, marami rin katrabaho dyan, oh. Peter told those gathered for Pentecost what he knew about Jesus. Kung bakit to maraming nadala si Apostle Peter, dahil kwento niya ang nangyari sa Panginoon sa buhay niya. Kaya sa inyo rin, no? Sa inyong mga estudyante, i-share lang ninyo. Ako nga, lagi ko kayong iniisip. Dapat Sunday doon tayo, pero iniisip ko, baka may madulas na naman, kaya dito tayo mag-worship. Bukas dito na tayo mag-devotion. Maibsan lang yung minsan iniisip yung hirap. Ako kasi nyo ako dalhin lalaban ako eh. Problema, may mga hindi pa ditong membro, hindi pa mga sundalo talaga sa Panginoon. Hindi pa kayo matured. Kaya huwag niyo sabihin na mature, kami pa sa hindi pa kayo mature ang iba sa inyo. Kahit pinakain na kayo ni pastor ng mga matitibay na pagkain. Sa mga sa inyo, pinakamatibay, ikaw, tignan mo kayo, kaya niyong iwanan mga magulang nyo dahil sa lalaki. O di ba tinatanan kayo minsan yung mga ibang babae? Kaya niyong iwanan, pero pag sa Panginoon, hindi niyo kayang iwanan yung mga yan. Mga babae, pag binola lang ng lalaki, tanan tayo ha, pagkasama na tayo, iikot tayo sa buong mundo. Buong tondo pala. Ikaw naman si tanga. Ngayon, pupunta ka doon sa bintana at nagtatali ka, Rapunzel, para lang sumama dyan sa tarantado mong lalaking lulukohin ka lang. Oh, di ba? Pero pag sa Diyos, hindi nyo magawa. Pag sa ibang bagay, kaya nyong labanan ng mga magulang ninyo. Namumura nyo pa magulang ninyo eh. Pero pag sa Panginoon na, tamemi na kayo kunyari. Ako, nung iniwan ko ang Bago Bantay, nagpaalam ako sa chewin ko, sabi ko, Chong, ako, may maganda akong future sa pag-aaral. Dahil marunong ako. Kaya lang talagang ang Panginoon nag-impress sa puso ko na ako'y magpastor. Kaya ako naging worker ng church. Hindi kahit sino pa man. Hindi ito impluensya nino man. Hindi dahil nagaya lang ako doon. Nung ako'y pumunta sa church at tumira doon, yun na yung puso ko. Kinalimutan ko na pati yung pamilya ko, pati yung tiyuhin ko, pati yung tiyahin ko. Masakit yun. Umiiyak nga ako pero mas prioridad yung Panginoon eh. Kayo, hindi man kayo tinawag ng Panginoon maging pastor, pero dapat yung puso nyo nasa gawain ng Panginoon. Nandun tayo may common denominator. Kaya as witness, ngayon, nagtitistigo pa rin ako sa pag-ibig ng Panginoon.
Eh sa tingin ba ninyo, kung ako hindi ganun katibay sa gawain ng Panginoon, paniniwalaan niyo ba ako? As a witness. Kaya kahit anong pagsubok niyan, hindi niyo ako makikitang kahit na wala, kahit walang logistic. Ako yung pastor na, ako ay nagsasabi ko sa inyo, ako yung pastor na naglilingkod na hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa pera ng simbahan. Pero ang katotohanan, wala naman po akong ganansya sa simbahan eh. Maganit man ang aking Panginoon. Wala akong inabuso sa church na kuhaan dyan ng anumang pera dyan. Bagkos ako pa ang nauubusan ng pera para sa simbahan. Hindi ako naglingkod para sa katanyagan ng simbahan. Kaya kong sabihin niya sa harapan ninyo, dahil wala. Kahit examine niyo ako, sabi nga ni Paul, if you will examine us, kahit yung buhay pamilya namin, examine niyo kung anong meron kami dyan sa simbahan na galing sa church. Ako pa makapagsasabi na maraming bagay ang church na ito na galing sa pera namin. At kahit yung mga ginagamit ninyo dito sa simbahan, sa amin yan. Yan ang aking testimony sa inyo. Kaya kita ka pa nga, ba't may mga simbahan, may mga member tayo nagka-atrasan sa gawain. Di wala namang inubos na pera sa gawain ng Panginoon. Ako ngayon, nag-iisip ako dyan eh. Kasi ako, sinimot ko yung pera ko sa gawain ng Panginoon. At wala akong ibang mahihingian. Nag-pray na lang ako. Lahat, even mga investment ko dyan, sinananing yung mga pera ko dyan sa tindahan, inuubos ko yan sa church. Wala naman po pera ang simbahan dyan sa mga tindahan ko dyan. Pera ko lahat yan eh, kami. At doon, kahit sa Maragon doon, pera ko yun. Pero saan ang ginagamit sa simbahan, kinakain lang ng church? Okay lang yun. Kasi kung hindi ko gagawin yun, hindi uunlad ang gawain ng Panginoon din eh. Of course, sa biyaya ng Panginoon. Pero wag na tayo magbulahan. Kahit nandiyan ang Panginoon, kung ikaw mismo, wala ka rin gusto. Hindi ako naging materialistic sa inyo. Sabi nga sa inyo, minsan nga, sinabihan ko sa suite, biruin mo nga yung mga membro, narigaluhan ako ng church kunyari. Nung sinabihan nga daw kayo, napalunok lang kayo eh. Walang nag-react eh. Kahit biro lang yun ha. Kasi kung ayaan mo, naintindihan ko yun, sister. Kasi nga, ibang member, isang coaching, hindi nga makabili, bilang pa nila ako. Hindi yun. Bahala ang Panginoon sa akin, kahit inubos namin, sasakyan namin sa church. Ako, namin nga sa inyo, 5 kotse ang ibinenta ko para sa church. 5. Kung sa kayo makakita ng pastor, binenta 5 kotse para sa gawain ng pagkasama ng kotse ng mga anak niya. Sige nga, sa buong mundo, maghanap kayo. Ayun, mga pastor ngayon, naku po. Witness. O, ba't ka ba nasa gawain? Ako, as a witness. Dahil mahal ko ang Panginoon sa mahal mo ang Panginoon eh, pero yung kaba ng pera ng church, inuubos mo. Para ka rin nasa gobyerno niyan. Inuubos mo yung kaba ng yaman. Yung pinangkakain mo, galing sa nakaw. Ako, alam niyo trabaho. Ikaw, Risa, alam mo, gabi, nagtatrabaho ako, kasama ka. Nagdadrive kami ng lalamove. Pag kumita, saan galing? Sa gawain ng Panginoon. Bakit? Gipit eh. Gipit ang church. Yan, sila, yung iba natin mga kasama pa dyan, sila Kas, alam niyan, yung buhay ko. Mga anak ko, alam nila. Kung ako nagsasabi sa inyo ng totoo. Ako nga, minsan naawa ko dyan sa mga anak ko eh. Kaya minsan, pag may perang konti, ilibre ko na lang sila kasi yun lang ang aking pwedeng may offer sa mga anak ko. Wala akong maibigay sa kanila. Pero ang kapal ng mukha ko para sa gawain ng Panginoon. Pero tingnan mo naman ang biyaya ng Diyos eh. Nag-diet nga dahil sa sobrang pagkain, minsan busog. You see? Witness. We shall be witnesses. Yung buhay nyo na mga anak ng Diyos, ipakita rin nyo na hindi kayo yung mga Kristiyanong mga tawag yan, mga extravaganza. Yung namumuhay sa layaw.
Amen. Siguro iba sa inyo, nahahawa sa akin. Tingnan niyo yung pastor. Hindi niyo makikitaan mag-flex dyan ng magandang bagay sa katawan. Dahil kasi, ang dapat hindi makita yung ginto sa katawan mo, kundi yung Panginoong Jesucristo. Dapat mag-radiate sa iyo yung Panginoon, hindi yung magagandang relo mong Rolex. Yung mga pastor, magmi-meeting, payabangan ng mga sapatos, bali. Magkano ba yung sinturon mo? Magkano ba yung damit mo? Ano mo, hindi nagiging maganda pagkatao mo dahil ang gaganda ng suot mo. Nagiging valuable ka dahil sa ating Panginoong Jesucristo yung pag-ibig mo sa Panginoon. Hindi ka nagiging maganda dahil sa makeup mo. Nagiging maganda ka dahil nag-radiate ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pamumuhay mo bilang anak ng Diyos. Tandaan ninyo. Kung maganda ka lang maganda ka lang gahasain. Pero kung maganda ka sa paningin ng Panginoon, Panginoon mga Kristiyano, dahil ikay namumuhay bilang isang Kristiyano, ang sarap mong kasama sa gawain ng Panginoon. Totoo yan. Magpaplastika ba tayo? Ngayon, dyan lang, kahanina lang, bilang mga babae. Nagpuputian, ang liliit na mga short, labas yung mga dibdib. O, saan maganda yon? Ano maganda doon? Sa isang lalaki. Ang piniplex mo, yung pagiging patotoo mo sa Panginoon, ikaw ay nasa court, tinitignan ka eh. Yung mga patotoo mo sa buhay, iyon ang tinitignan ng mga tao. Yun ang mahalaga. Peter told those gathered for Pentecost what he knew about Jesus. Kaya nung kwento ng ating Panginoon, ng ating kapatid na si Apostle Peter, ang nangyari, kapatid, doon sa Jerusalem, ang daming naligtas. Kasi tinitignan ng tao, kapatid, yung Panginoon sa buhay mo. Minsan nga, lakas natin magsabi, wala namang problema. Pero pag dumating na yung problema sa atin, tayo yung wala. Titignan ka rin kasi ng diablo eh. Kung magaling yung ina-advise mo, ibibigay sa iyo yung problema ng gano'n, tignan mo, makikita mo yung sarili mo. Kaya may mga ibang anak ng Diyos sa atin dito na bubuhay pa, na pagkakayanan nila yung problema ng pagsubok sa kanila. Sabi siya, hindi lang yan pwedeng mangyari kay Sister Tess. Hindi lang yan pwedeng mangyari kay SM. Kahit sa iyo, pwedeng mangyari yan. Pero nasan ka kapag dumating ang mga bagay na yan? May mga heroes of faith pa rin tayo rito. May mga nakakagawa pa ng pagiging matatag sa Panginoon. Na nagpapatuloy. Isang pambihira yun kay Sister Tess, maliliit pa yung mga bata. Pero diyan mo, nagpatuloy sa Panginoon, nilalakad niya. O ngayon lumalaki mga, pero napagkayanan niya. Hindi yan ordinary, maaaring hindi mo yan kaya hindi binigay sa iyo yung pagsubok niya. Kaya pala, mayroon palang mga tao na magpapatuloy sa Panginoon kahit mangyari yung ganong klaseng buhay. Di ba? So isa yan sa mga titignan ninyo. Paul told King Agrippa what he knew about Jesus. Si King Agrippa, di ba? Sinare ni Paul ang kanyang karanasan tungkol kay Yesu Kristo. Kasi sabi nga sa inyo, kung totoo, minsan isipin mo, kung totoo ba talaga na kay Kristo ang kaligayahan? O bakit maraming Kristiyano nawawala? Ngayon, kung totoo sa iyo, manatili kang testigo ng Panginoon na sa Kanya ang kaligayahan eh. Bakit? Kaya sabi nga, mawala man lahat sa iyo, nandiyan ang Panginoon. Eh bakit yan? Isa lang nawala sa iyo, hindi mo na kaya. Di ba? Kaya alam nyo, it's a matter of training talaga sa pag-ibig sa Panginoon. Kaya yung mga Kristiyano na talagang lagi sa church, talagang Panginoon lang, yan ang makakaya eh. Kasi yun ang mga bigat. Tandaan nyo, hindi ibig sabihin nakaligtas ka na sa mga patibong ni Satanas.
Lagi ka niyan aabangan hanggang sa dulo. Sa panahon na mahina ka na, dyan ka atakihin ng dyablo. Kaya maraming unaware nakakain ng demonyo Ang dami, grabe. The Lord's witnesses tell about, they know. Dapat sabihin nyo kung ano yung alam ninyo. Hindi lang kung ano yung naranasan ninyo. Bilang mga anak ng Diyos, you shall be witnesses unto me. What is the subject of our witnessing, kapatid? We are to tell lost people about the one who came to save them. Kayo bilang mga anak ng Diyos, sabihin sa kanila na si Kristo ang tagapagligtas. Subok na tingnan ninyo. Lahat na nagpa-pretend na mga false prophet. Bago namatay, ang daming kaso. Si Soriano, bago namatay, ang daming kaso. Tambak ang kaso niyan. Hindi na nga nakabalik sa Pilipinas yan O ngayon, nagpapanggap na Son of God, may-ari ng buong mundo, wanted ngayon. Inuusin. Hindi makalabas Ngayon, wanted na ng 10 million. Kaya kung kilala ninyo, alam ninyo, sabihin nyo na para may pera tayo. Sabihin nyo na sa amin. Ang maitimbre ni Mama at mapuntahan natin at, 10 million yan. Subok na pinakita na sa atin ng Panginoon yung mga nagpanggap na hindi magtatagumpay. Kaya sa atin, ang Panginoon natin ang tunay Tayo ang witness ng Panginoon. We are to tell of His miraculous birth, His life, His death on the cross. Ibahagi niyo yung kanyang kapanganakan, kanyang kamatayan, kanyang pagkabangon. Yun lang ikwento mo kahit dala mo lang to, tapos magkwento ka, kasi may mga solwino naman, kaysa magpanggap ka bukas ako sa Bible, share mo na lang. Masisave pa yan. Amen? Share mo lang kung ano yung alam mo bilang testigo. At hindi ka naman magsisinungaling Kasi naranasan mo at nangyari naman talaga yung kamatayan ng Panginoon 2,000 years ago. Amen? Our purpose in witnessing is to share the gospel of the Lord. Yun ang purpose natin, share lang sa kanila. Makikita nyo, kapatid, masasave sila. Kaya naman, Brad, ikaw kahit madalas ka share mo. Kasi ako, ang dami ko nang sinare na ganyan Piniplex na nga lang ni Ate Sweet yung mga lumang yung mga Kristiyano, mag-share kayo about salvation. I-share ninyo. Kahit walang manood dyan. Kahit isa lang ang masave dyan, sulit ka na. Amen? Sulit ka na. Our purpose in witnessing is to share the gospel in 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 4. Tignan po ninyo, mga kapatid. Buksan po ninyo, huwag tayong magpaabala dyan sa ulan na yan. Ano sabi dyan? For I delivered unto you, first of all, sabi ni Paulo, now that Christ died for our sins according to the Scriptures. Amen? Sinishare ni Apostle Paul kung paano ang Panginoon ay namatay sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. You see? Yun i-share mo sa kanya. Sabi mo sa disciple mo o sa iyong wini-witnessan, namatay ang Panginoon sa iyo. Alam niyo ba, mga kapatid, ngayon, maraming ng mga Muslim natin, brother, lalo sa Middle East, ang dami nang nasasave. Grabe. Meron isa po, isang terorista. Nagkaroon siya ng pangitain. Talagang sa kanyang pangitain,
kinausap siya mismo ni Jesus Christ. Tinanggap niya. Sabi niya, talagang kinausap ako ng Panginoon. Muslim yun. Kasi alam niyo ako, hindi ko naman sinasara yung isip ko sa ganyan eh. It could be kasi na-save eh. Madami. Mga Muslim brother ngayon, lalo na yung prinsipe ng Kuwait. Hindi ko alam kung saang born again nakakatanggap sa Panginoon yun eh. Kasi hindi lang naman Baptist kapatid ang pwedeng mag-witness ng ano. Kahit sinong magturo pa yan ng salita ng Diyos at naunawaan ng tao ang pagtanggap sa Panginoon, pwedeng masave yun. Pwedeng masave. Hindi lang naman Baptist ang masasave eh. Pwede rin yan sa mga may born again na kung talagang totoong tumanggap sa Panginoon. Kaya lang, hindi lang sila lumago sa pananampalataya. So marami na sa save. Kaya magpagamit tayo sa Panginoon. Mag-share tayo ng gospel. Ang sabi dyan, tingnan nyo in verse 4, sabi yan, and that He was buried, and that He rose again, and the third day, according to the Scriptures. Laging according to the Scriptures, sabi ni Paul. Alam niyo, yun ang sinishare natin, matindi. Alam niyo po, sa lahat ng expression ng power ng ating Panginoon, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa kanyang pagkabuhay sa mga patay. Yun po yung pinaka-ultimatum. Yung likain tayo ng Diyos, ng ating katawan, simple lang sa Panginoon yan. Likain tong mundo, simple lang sa Panginoon yan. Sinalita lang yan eh. At sabi ng Panginoon, lumutang ang mga tuyong lupa. Naglulutang. Grabe, imagine nyo naglutangan yung mga nagkaalawan yung mundo. Grabe yun kung nandun kayo. At alam niyo, totoo ha, ang earth ay nakapatong sa isang pundasyon. Alam niyo ba, itong mga lupa, nakatungtong sa ilalim. Di ba may dagat tayo? Sa ilalim po niyan, mayroong panibagong earth na walang laman na tubig. May pagitan. At doon sa ilalim po niyan, mayroong pang mas pinakamalawak na dagat. 7 times ang laki kaysa sa ibabaw ng dagat. Sipin niyo yung grabing power ng Panginoon. At doon sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, mayroon pong isang napakalaking isang paakala mo mundo na. Alam ko sa matatagpuan yan? Sa Vietnam. Meron doon na isang kuweba na pagpunta mo, ang daing puno sa ilalim ng lupa. Ang lawak, grabe. You see, that's the power of God. Tapos pag umangat ka pa, makikita mo, talagang hanggang ngayon, yung water canopy, kasi alam ko dyan, yung water canopy, bumagsak na noong panahon ng flood. Kasi tingnan nyo, bakit kumapaw ang mundo? Ang apaw ng mundo, kasing taaso ng Mount Everest, ng Mount Ararat, lagpas pa. Lagpas pa ng Mount Everest. So, saan galing ang mga tubig nun? At nung naman umupa siya, saan ang galing po yung tubig? Saan nagpunta yung mga tubig? Nasaan yung tubig? Kasi ang tubig ko during the time of Noah, lagpas yun ng bundok, ng Mount Ararat, na pinakamataas sa bundok. Kahit sa Mount Everest, lagpas pa yan. Nasaan ngayon yung mga tubig na yun? Meron yung plan, yung SpaceX, nagpalipad doon ng spaceship. Balak nilang lagpasan po yung Earth. Alam niyo yung pagpunta doon sa ibabaw, sumagi sa tubig. Bumagsak. Sabihin, naka-dome, may tubig pa rin sa ibabaw. Paano nagdala ng Diyos yan? Diyos ang naglagay niyan eh. And God divided the waters. At tinawag ng Diyos yung tubig niyan, firmament. Binubola tayo ng science ng NASA eh. Na nakalagpas yung tao sa mundo, hindi nakakaalis.
Wala pa nakapunta sa moon. Conspiracy lang nila yan. Para maloko ang tao. Pero ang point ko, kapatid, ito nyo yung kapangyarihan, pero ang pinaka-power ng Panginoon, kapatid, na ginawa niya, yung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. That's the power of God. Yan ang pinaka-manifestation ng kanyang kapangyarihan. Grabe. Kaya pag nag-share kayo ng gospel, you are sharing the power of God. See? Kaya nga ang tao, nagbabago siya eh. Binabago siya ng bakit? Kapangyarihan eh. You shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Kaya nyo minsan magkataka kayo sa may mga Kristiyano, bakit nakakayanan ni sister yun? Kasi nga, may kapangyarihan siya ng banal na spirito. Pero bakit si sister gano'n nag-backslide agad? Bakit nanghina? Kasi nga, wala nang kapangyarihan ng espiritu yun. Pag involved ka sa gawain ng Panginoon, makikita mo yung isang babae ng Diyos o lalaki ng Diyos, spirit-filled life. Maligaya sa Panginoon. Our goal is not to impress others with our knowledge of theology. Hindi tayo nandito para ipagyabang na marami tayong alam sa Bible. Ang kailangan natin is ituro ang salita ng Diyos ng simple. Kasi ginawa ng Diyos simple yung kaligtasan eh. Ito ha, kapatid ha. Ito ang paniwala ko. Pag ang tao ho, mali ang salvation. Pag ang tao mali ang doctrine of salvation, the rest ng kanyang theology, bagsak na po lahat yan. Hindi mo kaya nga maraming mga, wag pong magagaling mga born again. Yung mga Foursquare, yung mga, basta lahat ng simbahan na mayroong speaking of tongues. Even ang iglesia ni Cristo, iglesia ni Manalo. Hindi yan, ang kanilang interpretation sa Bible, lahat mali. Kaya nga, hindi nila maintindihan ano yung rapture eh. Meron ibang nakakaintindi ng mga born again na rapture, pero naging baptist yun. Tapos sumama sa kanila, yun yung mga karnal na mga baptist. Kasi they know the doctrines of the Lord eh. Pero kung per se, galing ka talaga mismo katulad ka na Eddie Bill, walang alam yan sa rapture. Hindi na makonekta yung doctrines, kaya hindi sila iniwala sa rapture, hindi na makonekta yung 1,000 reigns of Christ. Eh kung sa salvation yan, hindi maintindihan eh. Yung pa kaya mga deep things of God. Kaya ganun din sa inyo, abadid, hindi nyo maintindihan yun. Pero kung kayo tunay na believer ng Panginoon, you will learn the doctrine of your pastor. Kasi wala naman akong tinurong doktrina ko eh. Lahat ng doktrina na tinuturo ko sa inyo, yan yung natutunan ko sa mga leaders ko noon at sa Biblia. Siyempre, tinignan ko sa Bible yan. Kaya makikita nyo, alam nyo, ito makinig kayo, last point. Ang doktrina ng Baptist, kahit isa dyan, wala kayong makikitang mali. Suriin ninyo. Kaya maraming pastor na nagtuturo na ang tunay na church ay ang Baptist. Of course, hindi lahat ng Baptist. Sa doctrines. Meron tayong the whole doctrines of God. Tama ang ating doktrina. Kasi kung may mali, ako mismo magbabago. Hindi ako pwedeng maging pride. Mag-pride sa inyo. Ako sabihin ko sa inyo kung may mali sa aral ng mga Baptist. And then, kasi alam nyo, sa aral ng Bible, marami nagkakamali dyan eh. Di ba, isa lang naman Bible natin, pero ang dami-daming interpretation, mali-mali. Depende yan sa pinanggalingan mo. Kasi yung pinanggalingan ng doktrina natin galing sa mga apostles. Kay Jesus Christ galing. Bakit? Nandito pa rin yung doktrina niya eh. Ito pa rin yung Bible eh. Yung tinatawag lang na rightly dividing the word of truth. Inaral natin yan. At inaral yan ng mga forefathers natin. Sinuri ng matindi yan. Kaya yung doktrina natin, sala yan. Sinala yan.
Hindi yung doktrina galing sa Katoliko, yung Trinity, hindi. Galing sa atin yan. Yung pagsimba natin ng Sunday, hindi yan galing sa Seventh-day Adventist. Kasi kung tama ang Seventh-day Adventist, Sabado na tayo magsimba. Pero kahit anong pag-aaral ko, kahit ako mismo, inaral ko yan, 8-day. Pumapatak talaga po na Sunday. Tinawag lang na Sunday kasi nga naging under tayo ng Katoliko. Kaya yung Sunday, araw ng araw. Pero ang tanong, kahit naman araw na ito, sinasamba ba na Sunday, sumasamba ba tayo sa araw? Hindi, sino sinasamba natin? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ, di dapat Sabado eh. Hindi nga eh. Alam niyo ba, nabuhay ang Panginoon sa mga patay, Sunday na. 8-day. O nasa ng mga mananampalataya during that time, nagtitipon sila. Nung una lang, nagtitipon sila kasi nga, under pa sila sa sa Hudyo. Kasi yung unang mga Christians, mga apostles, mga Hudyo. Pero lumipas ang panahon, sinabi ng Panginoon diba kay Peter, go to the Gentiles. Naging, kung tininterpret ni Apostle po, kaya 8-day, ibig sabihin ng 8-day po, papatak po yun ng Sunday. Kasi kapitong araw po, Sabado. So bakit may 8-day na? Tinawag nga ng mga Apostle, tignan niyo sa Bible. 8-day na sila nagme-meeting. And even, listen to me, early Christians, patotoo mismo ni Justin Martyr, kwento niya kung kailan nagsasamba mga Kristiyano. Way back 117 AD. 167 AD or 57. Lahat ng mga Kristiyano na noon, linggo na po, nagsisimba. Hindi ho Sabado. Bakit ho? That's a new covenant ng Panginoon. Kanino? Sa ating mga Gentiles, Christians. Dahil tinanggihan ng Hudyo eh. Tinanggihan ng Hudyo ang ating Panginoon. Eh nagkandamatay na yung mga apostles. Tapos yung mga Hudyo naman naging kalaban ng Kristiyano. So sila ba nagpatuloy sa Sabado, tayo naman nagpatuloy sa Linggo na. Pero wala pa ang Roman Catholic Church, sumasamba na tayo every Sunday. Hindi dahil dineclare ni Constantine. Talagang sumasamba na. At naging kaugalian na rin natin ngayon dahil Sabado o Linggo ang walang pasok. Eh kung Monday ang walang pasok, baka Monday tayo nagkasamba eh. Kaya nga may Wednesday tayo, ito, katulad din to ng Sunday. Kaya every Wednesday, ay katulad din ng Linggo. Kung wala ka ng Wednesday, wala ka rin ng Linggo. Absent ka rin sa gawain ng Panginoon. Ang Wednesday, hindi po yan yung singit lang na pagsamba, hindi itong Sunday din is Lord's Day din itong ating Friday. Why? Sapagkat pinagkasunduan to ng church. Amen. Kaya kung wala ka ng Friday, wala ka rin po sa worship. Absent ka. Kulang ang attendance mo sa Panginoon. No compromise. Kahit sino pa. Kung wala ako ng Friday, di wala ako. Absent ako sa Panginoon. May problema ka. Do not forsake the assembling of ourselves together. Yung iba nagsisimba lang ng Sunday, amen po yun, pero absent po kayo ng Friday tsaka Wednesday. Hindi kayo nakakompleto sa Panginoon. Malaki pa rin ang pagkukulang ninyo. Hindi lang o Sunday ang worship day. Actually, araw-araw na nga eh. We are not under the law. We are under the grace. Under grace. Pag grace, mas pinalakas. Hindi lang linggo ang simba. Araw-araw, kung tutusin. Baka akala nila nung tayo naligtas, libre na tayo sa kasal. Hindi ho. Mas lalo nating pinalakas. Kasi tingnan nyo, pansinin nyo. Nung nasave kayo, doon kayo naging giver. Nung hindi naman kayo save, hindi naman kayo nagbibigay. Sa simbahan ng Katoliko, abulay nga lang kayo eh. Walang tithes doon eh. Pero naging Christian kayo, mas naging mabigat, pero magaang sa puso. Dahil alam mo na pinaglilingkod mo sa Panginoon. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo, tayo manalangin sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen.
Okay yung ating pong ano. Yan. Halika Brad, dito kayo. Kunin natin ating midweek offering. Friday offering. Living by faith. Okay, ready, sing. I care not. Tomorrow may bring, if shadow or sunshine or rain. The Lord I know ruleth o'er everything, and all of my worries are vain. Amen. By faith In Jesus the blood. trusting, confiding Find in in His His great love. love. Praise the Lord. For all I'm saved in His sheltering arms. I'm living by faith and feel no Amen. Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Purihin ka o Diyos sa iyong kabutihan. Bukas, araw ng Sabado, ay aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na marami kaming makitang mga kaluluwa. Madala namin sila sa iyong paanan. Naway maligtas sila at maglingkod sa iyo, Panginoon. At ang aming mga disciples ay pagpalain mo, mga bagong baptize ay patuloy mong pagpalain. Maraming salamat po sa kapatiran. Ingatan mo po ang bawat isa. Pagpalain mo kami sa aming pag-uwi. At bukas ay sama-sama kaming maglilingkod sa iyo. Sapagkat ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, may announcement ako kapatid. Tomorrow, dito tayo. Yung as usual na gawain natin. May choir kayo. Kung may mga visitation po sa hapon, mga Bible study, puntahan niyo yung mga disciples ninyo. At mag-worship tayo dito po. So wala po muna tayo sa Maragondon. Dito po muna tayo mga kapatid. Ha? So God bless you. At ingat po kayo.